Hello guys! Hello! This is for Sagittarius. Sagittarius, welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat, Sagittarius. This is general weekly tarot reading, so pwede kang makaresonate. First card natin is Cavalier. Sinasabi ng baraha, there's a good news, incoming good news na posibleng darating sa'yo. Posibleng love life. Pwedeng may mag-offer sa'yo ng love life. Pwedeng may mag-offer sa'yo ng friendship or collaboration. Okay, next is contemplation. Nakikita ko sa'yo dito, since contemplation card siya, like for example, kung may nag-offer sa'yo ng love life, siguro yung ibang Sagittarius dito ay hindi muna nila bibigyan ng pansin ito eh. Magko-contemplate muna sila. Which is tama naman, di ba? Friendship, collaboration, or kung ano man na ino-offer sa inyo, love offer, wedding proposal. Ano ba yung ino-offer sa inyo? Okay. Ten of Pentacles, Ten of Swords, Five of Pentacles, Two of Swords, and the Empress. Okay, so yung 5 cards na to ay nagsasabi sa'yo na this is 10-10, this is completion eh. So yun, if you are suffering financially, physically, like halimbawa marami kang kailangan na asikasuhin, isettle, na kompromiso, like yun, may financial problems ka, may health problems pa yung anak mo, or kung ikaw, or kung asawa mo, or kung sino man sa pamilya, nanay, tatay, ganito, ganyan. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na you need to decide. Kasi, merong ino-offer sa'yo na new beginnings eh. May mga naiisip ka eh. Marami kang naiisip na pwedeng simulan, or pagsimulan, or pwedeng maging rason para makapagsimula ka. It's either new job, new career, new business, or new idea, new travel plans, parang ganun. But the problem is, nandito yung Two of Swords, na parang hindi ka sigurado eh. Parang iniisip mo, no, hindi, ayoko eh. Sinasabi ng baraha sa'yo na etong ino-offer na new beginning sa'yo ng universe, ay posibleng magdala sa'yo to ng accomplishment. Like for example, makaka-recover ka emotionally of the pain and heartaches. Makaka-recover ka sa financial, there's a financial gain, there's a financial new beginning. So, wag mong sasayangin yung pagkakataon na to. Oh, kita mo ba? Isabay ko na yung 10. So, tato yung 10 mo, there's a completion, there's triple completion, accomplishment, satisfaction, na matatanggap ka. But the problem is, nandito ka pa rin sa Two of Swords, which is kailangan mong umalis dyan. Damon. Kita ko sa'yo yung takot eh. Natatakot ka sa kung ano yung mangyari sa future eh. Masyado kang advanced, masyado kang magaling mag-imagine ng mga next, parang gano'n. Like for example dito, may nag-o-offer sa'yo ng trabaho international, or maybe sa asawa mo, or maybe sa karelasyon mo. Pero, parang nasa Two of Swords kayo na hindi kayo sigurado kung tatanggapin mo ba siya or hindi. Because, natatakot kayo eh. Hindi nyo alam. Hindi kayo secured sa relationship nyo. Na parang iniisip nyo na, baka, kung sa relationship yan, pwedeng natatakot ka na yung isa, makahanap ng iba, or ikaw, natatakot siya na makahanap ka ng iba. Parang gano'n. High Priestess, nandito yung High Priestess, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. And at the same time, mag-research tayo kung ano yung mga bagay-bagay or mga kaalaman na gusto nating malaman kasi sayang yung pagkakataon. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan pag-usapan ng tahimik siya. Okay? Especially kung ang karelasyon mo is water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer, pwedeng yung relationship mo na yan is masyadong aggressive ang approach niya, lalo na sa pera. Sobra-sobra siyang motivated, determinado, pero ikaw parang, ano ka lang, kalma-kalma lang. Mag-ingat ka kasi siya,
sinasabi ng barahan na nakafocus siya sa isang bagay. Okay? Diba? There's a karma, there's a good karma, there's a karmic blessing, karmic justice, there's a karmic contract, na posibleng matagal mo na siyang hinihintay. So, maybe this is the contract signing, this is the visa, or this is the higher salary or increase of salary, higher position na ino-offer sa'yo, na posibleng dumating na siya. The Hermit, sinasabi ng The Hermit card sa'yo na posibleng yun, naguguluhan ka or naguguluhan kayo sa mga desisyon nyo. So, kailangan yung timbangin yung pros and cons. Kumbaga, umupo kayong dalawa. O halimbawa, kung yung problema mo is with your parents or siblings, kailangan yung ayusin to together. Hindi ito maaayos ang mag-isa ka lang. So, yung The Hermit, sinasabi ng barahan, napaka-importante yung pagre-reflect, pag-iisip, pagtitimbang ng mga bagay-bagay sa paligid natin. Napaka-importante na maging strong yung foundation natin. Kasi kung, halimbawa, mayroon kang problema na pinagdadaanan, tapos sinosolo mo lang, hindi mo yun maaayos na mag-isa. Sa panahon ngayon, guys, sobrang hirap mag-isa. So, kailangan mo ng karamay. Okay? Diba? Sinasabi sa'yo dito na isang kapamilya, isang kamag-anak, isang kakilala, ang posibleng inofera ng trabaho. Pero, parang ikaw yung may medyo ayaw mo, or parang ikaw yung hinihintay yung desisyon mo. Or maybe ikaw to na ino-offeran ka ng trabaho, maybe international or local, pero kailangan mong lumipat ng tirahan. So, parang nakikita ko na yun yung rason kung bakit ka stress or bakit sila stress. Wow! Oh. Diba? Sabi ko sa'yo, 10-10 yan eh. Sa accomplishment, achievements, and satisfaction. And the new beginnings, the new job, the new career, the new business na posibleng sisimulan mo, ay posibleng magdadala to sa'yo ng success. There's a success eh. Pwedeng magdadala to sa'yo ng success, ng recognition, ng awards, ng rewards, ng parang yung victory na matagal mo nang pinapangarap. So, kung talagang mag-iisip ka para sa future mo, sinasabi ng Page of Pentacles, talagang makukuha mo yung tagumpay. Kasi hindi mo makukuha, especially sa job, sa work, sinasabi dyan ng bara sa'yo na hindi ka dapat naghihintay lang. Kailangan trabahuin mo siya. Especially sa trabaho, kailangan mo makahanap ng stable na trabaho. Kasi baka yung trabaho mo is palipat-lipat ka lang, or parang alam mo yun, walang stability. Sinasabi ng bara sa'yo, especially ngayong 2026, kailangan mong hanapin yung stability. Kailangan mong magtiyaga. Like for example, hindi ka dapat yung parang jumping frog na pag hindi ka masaya sa isang company, lilipat doon. Kailangan mong pag-aralan. Okay? Kasi there's a promise, victory and success sa buhay mo, lalo na sa trabaho, kung talagang gagawin mo kung ano yung nararapat. Okay? Thank you guys for watching. Bye!